Yes, guys. Hello, good morning po. Isang panibagong umaga na naman po sa ating lahat. So ngayon guys ay magbibigay naman tayo ng advice para sa mga relationship advice. Kasi napakarami na po talaga ngayong relationship, napakarami na po talaga ngayon ang hindi magandang nangyayari sa isang relasyon. Bakit nga ba ito talagang usong-uso ngayon yung heartbreak, yung hiwalayan, yung kaliwaan? So bakit nga ba nauuso? So at paano nga ba natin patatagin ang isang relationship? So, sa isang relasyon, masarap talaga, lalong-lalo na kapag bago pa ang isang relationship. So, mas mainam kapag ang inyong relationship, kung paano kayo nag-i-start, kung paano ito inuumpisahan sa umpisa, mas mabuti na ma-maintain natin kung paano nag-umpisa ang inyong relationship. Andun yung pagmamahal, andun yung respeto, andun yung communication, andun yung pagkakaunawaan. So, importante po kasi yan sa isang relationship. Siyempre dito po, unang-una, ang inyong pag-ibig sa isa't isa, ang inyong communication, tiwala. Ang tiwala sa isa't isa ay mahalaga din, at syempre isenter natin si God sa inyong relationship para mas tumibay ang inyong relationship. Isa na rin po dito yung maghanap kayo palagi ng excitement sa inyong relationship, kasi karamihan sa isang relationship kasi parang magpaulit-ulit na lamang ang routine ng inyong relationship pero parang dito kayo nagkakasawaan. So humanap kayo ng ibang mga bagay na alam mong pareho kayong ma-excite sa inyong relationship. Kasi pag paulit-ulit na lang ang nangyayari, parang ayan po, parang nagkakasawaan. So ayan. Pero ngayon po ang ating pong ibibigay, paano ba natin mamimintin or paano ba natin hanggat maaari ay paano ba natin gawin upang ang relationship ay tumagal. So, unang-una po dito, yun po yung communication, yung trust, yung love, at yung center natin si God, no? And then, mahalaga din po ang respeto sa isa't isa. So, mahalaga po yan sa isang relationship. So, ibig sabihin, paano ba natin masasabi na ang respeto sa isa't isa, no? Minsan kasi guys, katulad na lamang usong-uso na to ngayon kapag kayo ay nagde-date sa labas. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan ngayon, lalong-lalo na sa may mga kabataan pa. Kumakain kayo sa labas. Ang kapartner mo is gutom na. So ikaw ayaw mo pang pakainin si partner. Ayaw mo munang pakainin si partner, pinaghihintay mo si partner kasi magpipicture ka muna sa pagkain. So, ayan. So, ito po hanggat maaari, okay naman tayo magpicture, pero wag nating paghintayin ng matagal. Kasi, hindi po natin maiiwasan talaga sa panahon ngayon, social media, no? Pero hanggat maaari, isang tabi nyo yung social media sa inyong relationship. Lalong-lalo na kapag nasa romantic date kayo, hindi mo papakainin si partner kasi magsiselfie ka muna. So, hanggat maaari, guys, ay iwasan po natin yan. Isa pa rin po dito, yung nagkakaroon lang kayo ng kaunting problema, nagkakaroon kayo ng misunderstanding. So, imbis na pag-usapan ninyong magkarelasyon ang mga problema, naghanap ka ng ibang tao, naghanap ka ng ibang kakaibigan na pinagsasabihan mo ng problema, and then minsan hindi natin masasabi na lahat ng pinagsasabihan natin ng problema ninyo sa inyong relationship ay inyong mapagkakatiwalaan. So, ayan na, nasabi mo sa iyong kaibigan or kanino man ang iyong problema sa inyong relationship, and dito naman si kaibigan mo, ang ginawa ni kaibigan mo is nagdagdag at nagkulang na yung istorya, and din nakalat na. So, nakarating ito sa iyong karelasyon, so mas lalong tumindi ang hindi ninyo pagkakaunawaan. Kaya pag nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, instead na sabihin mo sa isang tao o sa ibang tao, kayong dalawa ang mag-usap. Pag-uusapan nyo yung problema ninyo sa inyong relationship, kung ano yung hindi ninyo nagustuhan sa isa't isa, instead na iparating pa ninyo sa ibang tao. Minsan kapag hindi nakareply ka agad sa atin ng ating mga karelasyon, nandun na yung talagang kung ano-ano nang pumapasok sa ating isipan, kung ano-ano nang tumatakbo sa ating isipan. Give him time. Kasi minsan po kasi guys, minsan nakikita natin online nga siya, lalong-lalo na sa social media, pero nakikita lang natin na online siya, pero marami siya, abala siya sa kanyang trabaho. Tayo naman minsan kapag hindi tayo na-replyan ng 5 minuto, galit na tayo, kung ano-ano na ay yung selos, nandun na. So ito po yung kulang tayo. Kasi kapag ganyan kasi, iniisip ng ating mga karelasyon, wala tayong tiwala sa kanya, kaya isa rin po yan sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng hindi ninyo pagkakaunawaan sa inyong relationship.
So ito pa, minsan kapag ka nagsiselos ka na, gumagawa ka ng paraan. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng hindi pagkaunawaan, humanap ka na ng ibig sabihin, mayroong naghanap, pagsisilusin ko to, o siya lang ba marunong? Wala. Siya lang ba marunong? Maghanap din ako ng pwede kong mapaglibangan or mapagbuhusan para mapagbuhusan ng sama ng loob ko sa kanya. So lalong tumindi ang hindi pagkakaunawaan sa inyong relationship. The first po talaga na ano sa inyong relationship is yung inyong communication, no? Para yung mayroon kayong problema, upang hindi na lumala yung problema sa inyong relationship, number 1 po ay ang communication. Kailangan wag kang magpadala sa takbo, kasi minsan lalong-lalo na tayong mga kababaihan ay nag-o-overthink tayo. Wala pang ang nangyayari kung ano-ano nang pumapasok sa isipan natin, and then minsan yung isip natin, kung minsan naniniwala na tayo kaagad nang kulang tayo sa pruweba. Kaya kailangan talaga sa isang relationship, upang tumagal ang inyong relationship, nandito po ang communication. Tiwala sa isa't isa, love, respect. At syempre, sigat, wag nating kalimutan na laging isasama sa ating relationship. Communication is the best key para tumagal ang isang relationship. Ang kailangan, ang tiwala sa isa't isa, kailangan naroon rin po ang tiwala sa isa't isa, respeto at pagmamahal.